Dear Sisis, ako nga pala si Cathy. 6 na taon na ako dito sa Saudi bilang DH. Sa totoo lang, ko akalain na ako yung makakapagtrabaho ng matagal sa ibang bansa. Iyong asawa ko kasing si Cedric, ang unang nakapag-abroad. Hindi naging madali ang pagsasama namin dahil baon kami sa utang noon. Pero mabuti na lang at nakakuha siya ng trabaho. Naging maayos ang samahan namin, pero ang biyenan ko naman ang naging problema. Dahil wala talaga siyang amor sa amin ng mga anak ko. Kathy, ano ba naman yung anak mo? Ang kalat-kalat! Kulang na lang gawin yung bodega tong bahay ko ha? Nay naman, naglalaro lang naman sila. Ba't sumasagot ka pa? Wala ka talagang modo ano? Kaya yung mga anak mo lumalaking burara. Nak, tahan na. Okay lang yan. Huwag na kayo umiyak. Ligpitin nyo na lang yung mga laruan nyo. Hindi na nagbago ang trato sa amin ng biyenan ko. Hindi ko lang magawang magsumbong kay Cedric dahil natatakot akong mas magalit sa amin si Nanay Remy. Hindi naman ako ang babawian nito kung malaman niyang nagsumbong ako kundi ang mga anak ko. Kaya kahit pag-uwi ni Cedric, wala akong sinabi na kahit ano sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, gulat na lang ako sa binintang nito sa akin. Oh, andyan ka na pala. Halika na. Kumain ka na. Huwag mo akong daanin sa pag-aasikaso mo. Alam ko ang totoo. Nalaman ko na may kinikita kang lalaki. Cedric! Hindi totoo yan! Wala akong ibang lalaki. Ano ka ba? Sinungaling! Napakalandi mong babae ka! Tama na! Nasasaktan ako! Tama na! Tama talaga yung nanay ko eh. Wala kang kwentang babae. Nanay mo? Mas naniniwala ka talaga sa nanay mo kaysa sa akin? Wala akong ibang ginawa, kundi asikasuhin kayo ng mga anak mo at nanay mo. Paano pa ako manglalalaki? Ayos ka rin oh. Hindi ako nagpakalipin sa ibang bansa para gantuhin mo, Cathy. Utang na loob, Cedric. Ilang taon na tayong mag-asawa? Ngayon ka pa ba magdududa sa akin? Huwag mong gawing tanga ang anak ko. Mabuti pa, ikaw na lang magtrabaho sa ibang bansa para may pakinabang ka. Mas malalim pa sa sama ng loob ang nararamdaman ko, mga sisi. Hindi ako mapanatag. Naghahalong galit at takot ang nararamdaman ko ngayon. Paano nila nagawang gawin ito sa anak ko? Kinuwento sa akin ni Carlo at Caleb ang lahat. Malaki ang naging epekto nito kay Cloyd ng pangbababae ng tatay nila, kaya daw ito nagrebelde. Sobrang sakit, mga sisi. Gusto kong maghiganti para sa mga anak ko. Pero
hindi ko alam kung paano. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi na ba talaga matatapos ang paghihirap na ito? Lola, nandito na po si Mama. Magbabakasyon daw po kami. Bakasyon? Aba, ayos ah. Kasama ba kami dyan? Sabi kami lang po eh. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Huwag mo kong minamatahan ha. Hindi porkit nandyan ang nanay nyo, ay babastusin nyo ako ng ganito. Pasensya na po, Nay. Nasaan po pala si Cloyd? Gusto ko sana siyang makausap. Nandiyan po ba siya sa loob? Wala si Cloyd dito. Nasa kaibigan po ba? Carlo, baka pwede mong sunduin. Sinabi nang wala si Cloyd dito? Yan napakasutil mong anak. Nandun sa Boys Town. Doon siya nababagay. Napakatigas ng ulo. Walang sinusunod dito. Ano? Boys Town? Bakit nandun ang anak ko? Hindi na pumapasok sa school yang si Cloyd. Ginawa na namin lahat para tumino siya pero wala. Hindi na niya nirerespeto maging ang papa niya dahil sa'yo. Hindi totoo yan, Lola! Sinabi niyo po kay Cloyd na si Mama ang may gustong dalhin siya doon. Nagsinungaling sila, Ma! Wala kayong karapatan dalhin doon ang anak ko. Paano niyo nagawa yun sa apo niyo? Hindi naman ako nagkulang ng pagpapadala dito. Huwag kang magmalinis, Catherine. Pera lang ang ambag mo pero akong nagpalaki sa mga anak mo kaya kilala ko sila. Tingnan mo ang mga anak mo. Titino ba yan kung hindi dahil sa akin? Magpasalamat ka at doon ko dinala si Cloyd at hindi sa presinto. Pumunta kami ng mga anak ko sa Boys Town kung nasaan si Cloyd. Pagpasok sa lugar, gusto ko na agad maiyak. Dahil nakita ko ang iba't ibang klase ng bata na walang magulang. Sinalubong kami ng security guard at dinala sa principal's office. Ito daw ang dapat naming lapitan para makausap ang anak ko. Pagdating namin sa opisina ay nandoon agad si Cloyd at agad na tumakbo papalabas. Hinabol ko ang anak ko pero halos mapaluhod ako nang magtama ang mga mata namin. Pakiramdam ko, binigo ko ang anak ko. Kitang-kita ko na para ko siyang pinagtaksilan. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Anak, andito na si Mama. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Ayoko sa'yo. Cloyd! Huwag mo pagsalitaan si Mama ng ganyan. Kuya, uwi na tayo. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo. Bakit ako sasama? Hindi ba ikaw yung nagpadala sa akin dito? Bakit? Kasi makulit ako, hindi ba? Anak, hindi ko alam. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na dinala ka nila dito. Hindi naman ako papayag eh. Promise, kung alam ko lang, hindi ako papayag. Sorry anak. Sorry kung ngayon ko lang nalaman. Sabi ni Lola, hindi mo daw ako mahal. Sabi ni Lola, dito daw ako mas bagay. Ayaw mo na daw sa akin. Anak, hindi totoo yun. Mahal na mahal kita. Halika na, huwag kang maniwala sa kanila. Uuwi na tayo. Ayoko na umuwi doon. Iwan niyo na lang ako dito.
Ayoko na makita si Papa at si Lola. Hindi na tayo babalik doon, anak. Promise. Aalis na tayo. Halika na. Sa ibang bahay na tayo uuwi. Yung malayo sa kanila. Niyakap ko ng mahigpit ang bunso ko. Alam kong may tampo pa rin siya sa akin. Pero ang mahalaga ay sumama siya. Kinuha ko na ang 3 kong anak at dinala sa mga pinsan ko sa probinsya. Gusto ni Ate Olive na sampahan ng kaso ang dati kong asawa at ang nanay nito. Pero pinipigilan ko na. Hindi na sila mahalaga sa ngayon. Gusto ko munang mapanatag ang mga anak ko. Pagkalipas ng 2 buwan, ay nakuha ko na ang visa ko papuntang Europe. Nakabalik na doon ang ate ko at hinihintay na lang ang pagdating ko. Nakakuha na rin ako ng bahay para sa mga anak ko. Mas gusto nila dito dahil nagkaroon sila ng kaibigan at higit sa lahat, tahimik ang buhay. Nang magpaalam ako sa mga anak ko, akala ko ay magagalit ulit si Cloyd sa akin. Pero niyakap niya ako mga sisi at nagpasalamat sa akin. Naalala ko tuloy yung oras na kinuha namin ang mga gamit nila sa bahay ng dati kong biyanan. Saan mo dadalhin ang mga apo ko? Cedric? Mga anak, kunin niyo na tong bag. Pumasok na kayo sa taxi pagkatapos. Hoy, babae! Kinakausap kita! Huwag mo kong talikuran! Ma, tara na! Hindi ka namin iiwan dito. Mga apo, anong sinabi ng nanay niyo? Huwag kayong maniniwala sa kanya. Sinungaling siya! Tumingil ka na! Anak, ako nang bahala dito. Dali na, kunin nyo na lang yung mga importante. Yung iba, bibili na lang natin. Ano ibig sabihin nito? Saan mo dadali yung mga anak ko? Huwag mo akong hahawakan! Hayop ka! Kukunin ko ang mga anak ko. Nagkamali akong iniwan ko sila dito. Hindi sila pinabayaan ng nanay ko. Hindi ka tulad mo. Hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan ka pa rin, Cedric! Ano ba? Buksan mo naman yung mga mata mo. Hindi ako ang sinungaling dito. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pero aalis kami ng mga anak ko sa ayaw at sa gusto nyo. Hayaan mo na sila, anak. Sige, sumama kayo sa nanay nyo. Mga walang utang na loob. Lumayas na kayo! Ito na ang huling beses na sasabihin ko to. Wag nyo na kaming guguluhin. Kung ayaw nyong magkademandahan tayo. Hindi ako papayag na gagawin nyo ulit sa mga anak ko ang mga pagmamalupit nyo sa akin noon. Hinding-hindi na. Sa tuwing umaalis ako mga sisi, nakakaramdam ako palagi ng lungkot at takot, pero ngayon, mas kampante ako dahil maayos ang kalagayan ng mga anak ko. Ngayon ay nagsisikap ako para sa kanila. Patuloy akong nagtatrabaho dito sa Europe at malapit na din akong makauwi. Kaya para sa mga lahat ng mga kabayan ko, maging matatag lang tayo sa buhay. Lalo na kung malayo tayo sa ating pamilya. Lahat ay makakayanan natin at patuloy tayong manalig sa may kapal dahil
palagi siyang nandyan para sa atin. Hanggang dito na lamang mga sisi. Nagmamahal, Kathy.